We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mayamang kultura, mayamang tanawin. Ito lang naman partner ang lalawigan ng Ifugao. At sa post ni Silvino Dulnuan, isang proud IP, kanyang ipinagmamalaki ang kanilang tradisyonal na sayaw at kasuotan tuwing may pagtitipon gaya ng Imbaya Festival sa Banawe at Gotad sa Kiangan, Ifugao. Partner, talagang napapanahon na ito'y ating kilalanin at tangkilikin lalo't ipinagdiwang ang International Day of the World's Indigenous People nitong August 9. Tunay na kahanga-hangang ating mga Indigenous people dahil salamin sila ng mayamang kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. And good morning, partner. Speaking of likhang IP, meron akong ipapakita sa iyo, partner. Isang gawa ng mga kapusong IP dyan sa lalawigan ng Benguet, Mountain Province sa Cordillera. Isang dream catcher. Gawang IP ito, ipinagmamalaki, partner. At mamaya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang kahalaga ng dream catcher na ito sa kanilang kultura. Parang gano'n yung partner Balik estudyante, research tayo ngayon, no? Dream catcher. And of course, hindi rin ako nagpahuli sa assignment natin today. Meron ka rin! May pasabog ako. Ang basket na gawa ng mga indigenous people. Pero gusto ko ang yung laman, gusto ko yung laman. Oo. Yung pandesal, hindi po gawa ng mga IP, Gawa lang dito yan sa Dagupan City. Matitikman natin yung pandesal mamaya. And of course, malalaman natin ang kwento ng basket na ito maya-maya lamang. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, matapos i-review ng 2 taon, inilabas na ng DepEd ang Adjusted K-12 Curriculum na nakatagdang ipatupad sa bansa. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, layon ng matatag curriculum na matugunan ang poor performance ng mag-aaral pagdating sa national at international assessment. Sa revised curriculum mula sa 7 foundational skills, ginawa na lamang itong 5. Kasama ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa at GMRC o good manners and right conduct. Gagamitin din ng play-based approach sa kindergarten bago ang formal subject pagtungtong sa grade 1. Hindi na rin subject ang pagtuturo ng mother tongue language sa klase. Sa halip, pwede itong gamitin bilang mode of instruction ng mga guro. Ayon kasi sa DepEd, nagdudulot ng kalituhan, hindi lang sa mga estudyante maging sa mga guro ang paggamit ng mother tongue lalo na sa Luzon na iba't iba ang dialekto. Binigyang diin din ang asignatura na makabansa para palakasin ang nasyonalismo ng mga kabataan. By phase naman daw ang gagawing implementasyon ng matatag curriculum ayon sa DepEd na sisimulan sa 2024. Isusunod na i-review ng DepEd ang grades 11 to 12 curriculum. Halos 6,000 replacement plates nakaimbak sa LTO Dagupan District Office. Naritong report. Halos 6,000 replacement plate ang nasa storage room ng Land Transportation Office Dagupan District. Nagsasagawa raw ng house-to-house distribution ng LTO. Pero sadyang matagal ang pag-release ng replacement plate kaya nanawagan ang tanggapan na kunin na ng mga may-ari ng sasakyan ang mga plaka. Nagamit pa rin nila yung old. No? Pero yun nga, ang kuha nga natin ngayon is hindi naman sila nasisita basta. No? Basta importante po ay rehistrado yung kasasakyan nila. Nananawagan kami sa taong bayan, sa mga may replacement plates na nandito sa LTO Dagupan District Office na pwede nyo pong bisitahin ng aming opisina. Taong 2015 nang palitan ng old version ng plaka na may kulay green na background at green na alphanumerics. Pinalitan ito ng plaka na may puting background at itim na kulay ng alphanumeric para mas madali umanong matukoy ang plaka ng sasakyan. Mahalaga po para po ma-trace po yung mga sasakyan
Lalong-lalo mga enforcer, matrace nila kung nakarehistro o hindi. Samantala, libreng replacement din sa mga nasira o nabasang temporary license ang hatid ng LTO. Gawa lamang sa papel ang temporary license at ilan ang nabasa at nasira dahil sa ulan. Kung saan ka nag-renew, doon ka lang po magpa-reprint. Ganun din sa ganun din sa printing ng driver's license card pag meron na siya. So kung saan ka nang nag-renew, doon ka rin dapat magpa-print ng card mo. Mahigit 7,000 ang backlog ng PVC type license sa LTO Dagupan District. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. 12 negosyante sa Central Pangasinan na huling nagbebenta ng ilegal na sigarilyo. Nakaalerto. Claire Lacanilaw. Ilang negosyante sa Pangasinan ang nabistong nagbebenta ng iligal na sigarilyo sa tala ng BIR. Simula Enero hanggang sa kasalukuyan, nasa 12 illicit cigarette traders sa Central Pangasinan ang nahuli sa kanilang operasyon. Masasabing iligal ang sigarilyo kung walang tax sticker o tax stamp. Hindi naman daw peke ang sigarilyo dahil consumable ito. Based doon sa mga interview natin sa mga traders is may nagsusupply sa kanila. Meron silang pinagkukuhanan na hindi naman nila mai-disclose sa atin kung saan yung source nila. Okay? So, ito yung naging campaign natin. Yung campaign natin na dapat hindi na nila i-patronize yung ganitong mga product. Kasi po, malaki ang nawawalang revenue sa government natin. Nagsulat sila kay PD, nagpaalam sila na yun nga, humihingi sila ng police assistance. Tapos pagpunta nila sa mga station, pinapasamahan po natin ng PNP personnel. Pero sila mismo yung main effort na nagkakanda ng parang pinagsasabihan yung mga nagtitinda ng mga sigarilyo. Binalaan ng BIR Calasiao District Office ang mga trader na huwag magbenta ng iligal na sigarilyo. May kaukulang penalty at maharap sa kasong tax evasion ang sinumang negosyante na mahuli sa aktong sangkot dito. Itigil na po natin. Kasi po, hindi po titigil yung BIR na mag-apprehend po. And once po na na-apprehend kayo, nakitaan po kayo ng violation, nahulihan po kayo ng product, ang aside po dun sa tax, okay, ang computation po natin nung tax po doon is aside doon sa excise tax na yung 60 pesos per pack, meron din po tayong value added tax doon. And ang penalty po noon is times 10. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Buying price ng palay, record high ang itinaas ayon sa Sinag. May ulat si Russell Simorio. Gumamit ng water pump ang magsasakang si Mang Marlon upang maalis ang tubig sa kanyang sakahan sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Nais pa niyang maisalba ang mga pananim na nalubog sa baha. Naisalba sa amin. Kumuha ka namin ng yung makina. Binawasan namin yung tubig. Nilagay namin doon sa may mataas para mabawasan yung tubig. Sa Oktubre, inaasahang aanihin ni Mang Marlon ang kanyang tanim na palay. Tiwala siyang maaabutan pa niya ang mataas na presyuhan ng palay ng mga private trader. Nung nakaraan, yung mga nagbibili, mura. Mas maganda ngayon kung tinataas para umasinso. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nasa mahigit 28 pesos na ang buying price ng palay ng mga private trader ngayong lean months. Kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, inaasahang patuloy ang pagtaas. Kasi yung palay, bumibili na sa 28 pesos ngayon, no? Yung dry. So, ibig sabihin nun, tataas ulit yung presyo ng bigas. Sa pagbisita sa Pangasinan ni Senator Amy Marcos na tumatayong Vice Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, tahasan niyang sinabi na posibleng magkaroon ng rice shortage sa bansa. Kailangan umanong mapataas ang lokal na produksyon para hindi umasa sa importasyon ng bigas. So yung sinasabi na hindi magkakaroon ng rice shortage, nagkakamot kami lahat ng ulo kung paano mangyayari yan. Talagang magkakaroon ng shortage. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.
Malapit nang matapos ang rehabilitation project sa bahagi ng Vigan City Public Market. 75% nang tapos at pinamamadali na ring ayusin ang stalls na gagamitin ng mga negosyante. Pagagandahin ang mga daan sa pamilihan. Mas maaliwalas at malinis din ang fish section ng pamilihan para sa kapakanan ng mga mamimili at mga fish vendor. Activated na ang Joint Security Coordination Center sa Baguio City para sa nalalapit na barangay and SK elections. Nagsagawa ng threat assessment ang PNP at sinabing wala namang nakikitang banta sa seguridad ang syudad. Pero pagkahandaan pa rin ng pulisya, lalo na ang posibleng pananakot ng mga magkakatunggaling kandidato. Nakahanda raw ang buong puwersa ng PNP at militar sa anumang insidente. Samantala, inihahanda na ng COMELEC ang mga polling precinct na mas kaunti ngayon dahil sa mga clustered o pinagsamang mga presinto para mas mapadali ang botohan sa Oktubre. Mga kapuso, magpapaulan na sa ilang lugar ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang binabantayang LPA. Namataan ng pag-asa ang LPA 310 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Ang bagyo naman na nasa labas ng PAR, patuloy na tinutumbok ang Japan. Hanging habagat ang patuloy na nag-aapekto sa ating bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos ang lagay ng panahon ngayong umaga sa halos buong Northern at Central Luzon. Pero posible na ang pag-uulan pagsapit ng hapon. May mga lugar na maaring magkaroon ng heavy rains, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Obrang gawa mula sa mga panggatong na kahoy, ibinida ng isang Bicolanong artist sa Tabaco City, Albay. Tunghayan sa report. Umani ng mga positibong reaksyon ang mga surreal sculpture na obra ng isang Bicolano mula sa Tabaco City, Albay. Gawa ang mga obrang ito sa mga panggatong na kahoy na pinupulot lang ng iskultor na si Dan Zabalya sa mga bundok at ilog. Kabilang sa mga nalilok na niya at binigyang buhay na disenyo ay ang mga imahe ng anghel, Buddha, mga hayop at mukha ni Jesus. Masasabi ko itong klase ng timbre ng klase ng paglililo ko yung siguro masasabing isang surreal. Kumbaga hindi yung literal na makikita mo sa mga naglililok na kumbaga sa akin yung para siyang abstract pero gusto ko kasi naiiba eh. Aminado naman itong mahirap ang bumuo ng isang obra, lalo na at nakadepende ang kanyang disenyo sa klase ng mga napupulot na kahoy. Dahil sa angking galing at talento, nasungkit ni Dan ang second honorable mention sa 2023 GSIS National Art Competition noong Hulyo 2023, kung saan ibinida niya rito ang obra niya na Daragang Magayon. Mula noon, mas nakilala na raw siya at marami na rin ang nagpapagawa sa kanya ng iba't ibang disenyo. Sa kabila nito, nananatili raw ang pagmamahal ni Dan sa kapaligiran. Kaya kahit doble ang kanyang pagod, hindi niya susubukang pumutol ng kahoy. Sa halip, ay patuloy lang siya sa pamumulot ng mga panggatong na kahoy para gawing isang obra. Po yun po maganda. Hanggat maaari, ayaw ko yung puputol tayo kasi gusto natin magandang pyesa. Ayaw ko noon kaya legal po, kumbaga kahit DNR, okay kami na binababa namin sinako na kahoy, okay yan. Kasi wala naman tayong inaanong batas eh. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Magagapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Napansin daw ng mga residente ng Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan ang pagdami ng lamok sa mga kabahayan. Kahit humupan ang baha, may mga bahagi pa rin na may naipong tubig o stagnant water na maaring pamahayan ng mga lamok. Nangangamba raw ang mga residente sa banta ng dengue at iba pang sakit. Para maiwasan ang pagdami ng dengue cases sa bayan, nagkasana ng fogging operation ang Calasiao Municipal Health Office sa mga barangay. Bukod sa fogging operation, namamahagi rin ang Calasiao MHO ng libreng larvicidal treatment na maaaring ilagay sa mga naipong tubig para hindi pamahayan ng lamok.
At kaugnay ng balitang yan, fogging operations, ikinasa ng Municipal Health Office sa mga binahang barangay sa Calasiao. Nakatutok live si Claire Lacanilaw. Claire? Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Pagkatapos ngang humupa ang baha, nangangambang ilang residente dahil sa pagdami ng lamok. Dahil na rin yan sa naiwang tubig o stagnant water na maaring pamahayan ng lamok. At para malaman ang mga ginagawang inisyatibo ng ilang barangay upang makaiwas sa sakit na dengue, makasama natin ang presidente ng Barangay Health Worker ng Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Walang iba kundi si Ma'am Sheila Estrada. Ma'am, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po sa mga kapuso at yung nanonood po sa GMA Luzon. Maraming salamat po sa iyong papanood po. Okay, ma'am. Ma'am, pagkatapos ng humupa ng baha, ano po yung mga ginagawa po nating monitoring para makaiwas nga po sa sakit na dengue ang ating mga residente? Ano po sila, yung barangay po namin, nagpapaging po sila para maiwasan po yung dengue. Tapos, naglilinis po kami ang bawat barangay, bawat residente po sa Songkoy. Sinasabihan po namin na maglilinis para maiwasan po yung dengue at lalo po yung mga basura po na maaaring malalagyan ng tubig. Ito rin po yung nakukos po na malagyan po ng maitlogan po ng dengue. Kailangan po ayusin po nila kanilang basura. I-separate po yung dapat i-separate na mga plastic or mga bote or yung mga takip po ng bottle kasi pwede rin siyang maitlogan ng lamok para maiwasan kahit mga maliit na bata pwede pong turuan na para maiwasan po ang dengue na dapat hindi mangyari po sa aming barangay. Okay, ma'am. Ma'am, gaano po kahalaga yung magsagawa ang barangay ng fogging operation maging sa mga bahay-bahay, ma'am? Napaka-importante po yun kasi katulad ngayon, kakatapos lang po ng baha sa amin, mayroon talagang naiiwan na mga tubig. Kailangan po, para mamatay yung naiiwang lamok o itlog na nandoon po sa mga example, yung mga gulong, or ano pa yung nandyan na pwedeng itlogan ng mga lamok, kailangan po maanuhan ng paging para mamamatay po sila. At isa po doon, kailangan po hindi iasa po sa barangay na ipaging. Kailangan po mismo ang residente po ng aming barangay, kailangan po ang kalinisan, maglinis po. Ma'am, kamusta po ang koordinasyon ng barangay sa Calasiao Municipal Health Office para nga po makaiwas sa sakit na dengue? Ang aming pong kapitan pumupunta po sa munisipyo sa Calasiao, nagre-report po siya kung ano pong nangyari po sa aming barangay, katulad po ng mga dengue o anong mga sakuna po o anong mga maaring mga nangyari po dito na mga sakit katulad ng dengue o ano pa man, nagre-report po sila araw-araw po doon sa munisipyo. Okay, lastly, mensahe na lang po sa ating mga kapuso na nanonood po ngayon. Mensahe ko po sa lahat, hindi lang po sa aming barangay, sa lahat po ng barangay. Kahit saan pa man na lugar, importante para maiwasan po natin ang dengue. Kalinisan po ang pinaka-importante. Kahit na mga maliit na bata, pwede po nating turuan. Kasi ang plastic, doon po nagsimula po yung mga lamok sa mga gulong, sa mga cup, kahit nga baso na nabasag at pwede pang maitlogan ng lamok o katulad po sa mga timba natin. Kailangan may mga takip po yun kasi ang mga lamok doon din nag-iitlog sa malinis po na tubig. Kailangan nakatakip lahat, yung may mga tubig, mismo tayo mismo na mga nanay or kahit hindi nanay. Basta kung gusto nyo ang maiwasan natin ang dengue, kalinisan po ang ipapayo ko na kailangan natin po para maiwasan natin ang dengue at hindi natin iasa sa ating barangay. Maraming salamat, Ma'am Sheila. At nakasama natin ang Barangay Health Worker o Presidente ng Barangay Health Worker ng Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. At yan muna ang latest dito sa Calasiao, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Panibagong tulay sa tabi ng Dawul Bridge sa Dagupan City. Ipinatatayo na ng DPWH-1. Ang detalye sa report. May nakatambak na lupa at may pundasyon na ring nakatayo sa ipinatatayong bagong tulay sa tabi ng Dawul Bridge sa Dagupan City. Ang nasabing parallel bridge ang magsisilbing panibagong daanan ng mga motorista. Parallel dyan po sa luma. Kasi yun nga, weak na po yung dati, yung existing. Bago namin tanggalin sana yan, siyempre gagawin muna yung bagong tulay. Pero ilang struktura ang tatamaan dahil sa issue ng right of way sa proyekto. Kabilang dito ang tirahan ni Lydia. Pero ayon sa kanya, hindi nila pagmamay-ari ang lupa at nakatakda naman umanong tumalima sakaling paalisin ng gobyerno. Alamin. Yeah, paalisin kami. Pero hihintay mo yung sabihin na paalisin kami. May negotiation na po, kaya lang hinihintay lang po yung pangbayad namin para matanggal na namin sila. On process na yung bayad. Samantala, target sa susunod na taon ang konstruksyon ng Dawul Bridge. Papalitan din ito ng bago. 2 bridge na po yan kasi mami. Hindi parallel, oo. Na paluluwangan namin po, 2 bridge na po yan. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Arestado ang 26 anyos na sales lady matapos umanong magpuslit ng mga panindang gadgets sa isang tindahan ng cellphone sa barangay Calvo, Mangatarang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, bigo umanong maipakita ng sospek ang inventory ng mga gadget. Aabot sa 130,000 pesos na halaga ng gadget at accessories ang ninakaw umano ng sospek na posible rin umanong ibinibenta niya online. Nahaharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Aminado naman siya na may mga nawawala talaga ng mga gadget at cellphone sa kanyang pwesto. At ang according sa kanya, ito ay mga nilabas niya from the building at sinasangla, no? At parang binibenta. Coach na putol lang binti, inspirasyon sa mga aspiring swimmer sa Gaza, Palestine. At visual artist sa Tunisia, gamit ang scrap metal sa kanyang obra. Tunghayan sa Globalita. Inspirasyon para sa mga aspiring swimmers ng Gaza, Palestine ang kanilang 42 anyos na swimming coach na si Maji El Tatar. 9 na taong gulang si Tatar nang maputulan ng kanang binti dahil sa aksidente. Pero hindi nito napigilan ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na swimmer. Ngayon, meron na siyang sariling Palestinian Swimming Academy kung saan tinuturuan niya ang mga bata, kabilang na ang mga may kapansanan. Sa record ng Red Cross, nasa 1,600 sa 2 milyong populasyon ng Gaza ang amputee, kaya malaking tulong ang swimming sa kanilang rehabilitasyon tuwing summer camp. Sa Tunisia, sikat ang visual artist na si Zohair El Bakir dahil sa kanyang kakaibang teknik sa paggawa ng obra. Gamit ang mga scrap metal mula sa mga factory at industrial materials, wine-welding niya ito para makagawa ng iba't ibang imahe. Kalimitan, sa araw-araw na buhay siya kumukuha ng inspirasyon at pinili raw niyang medium ang mga patapong bagay bilang simbolo ng pagkakait, lungkot, saya at pagnanais. Ngayon, ang kanyang passion sa artwork, kanya na ring pinagkakakitaan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ikinatuwa ng mga residente sa Sitio Shelterville, Barangay San Julian Norte ng Vigan City ang tulong na ibinigay ng iba't ibang grupo. Naipamahagi sa kanila mga relief goods, damit, hygiene kits, gamit sa loob ng bahay, inuming tubig at serbisyong medikal. Nabigyan din ng bagong tsinelas ang mga bata. Isa ang naturang sitio sa mga matinding hinagupit ng Bagyong Egay. Maraming bahay at gamitan ang nasira. Tulay sa Atimonan, Quezon, nagmistulang higanting work of art dahil sa iba't ibang disenyo. Tunghayan sa report. Ginawang art canvas ng 100 volunteer artist ang Lavides Bridge sa Atimonan, Quezon.
Ang dating nilalagpasan at dinaraanan lang na tulay na may habang 150 meters, naging atraksyon ngayon sa bayan. Tinatawag nila itong banyuhay sa tulay na ang ibig sabihin ay pagbabagong anyo ng buhay sa Atimonan. Proyekto ito at inisyatibo ng isang public school teacher at founder ng grupong Kasining Atimonan. Hindi ito work ng isang artist o ng Kasining Atimonan, but it is the collective and collaborative effort of the entire community as represented by the 100 volunteer artists. Buhay na ito ngayon dahil sa iba-ibang doodle art. Kaliwat kanan ang makikitang mga disenyo gaya ng isda, karagatan at kapatagan. Sinisimbolo rin ng proyekto ang bayanihan para mabilis na matapos ang giant work of art. Pero ang mas malalim na hamon is yun bang mga kabataan na dadaan doon ay i-appreciate nila or sisirain nila yung aking ginawa. So yun kasi yung nakakatakot doon Nabago nga namin yung tulay pero hindi naman namin nabago yung community. Ipapaalala raw ng bagong bihis na tulay ang makulay nilang kultura at tradisyon ng pagdiriwang ng Tagultol Fishing Festival. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Anyos na atleta mula Lawag City, kinilala bilang most bemedaled athlete ng Region 1 sa katatapos na Palarong Pambansa 2023. Tunghayan sa report. Nag-uwi ng 4 na medalya mula sa Palarong Pambansa ang atletang si Christine Joy Taliente, grade 6 pupil ng Santo Niño Elementary School sa Barangay Talingaan, Lawag City, Ilocos Norte. Ginawaran din siyang most bemedaled athlete sa Region 1. Kabilang sa mga nasungkit ng 13 anyos na si Christine, ang tig-isang bronze medal sa 4x100 meter relay at 400 meter dash, samantalang parehong silver medal naman sa 100 at 200 meter dash. First time ko nagipalaro, ma'am. Dakti in-expect ko nga makalakti medal ko. Sa kabila ng mga hamon sa kompetisyon, hindi nagpatinag si Christine upang makamit ang tagumpay. Ikinatuwa ito ng kanyang coach na hanga sa pagpupursige ng kanyang atleta. Actually, ma'am, training adong matibagbaga ng marikrik na Ngam kapota siya kat may sa coach motivated lang iso ng kayam deta kung no pain, no gain. Laking pasasalamat ni Christine at ng kanyang coach sa lahat ng suporta upang maiuwi ang karangalan. Sa grounds na ito mismo nag-ensayo ang most bemedaled athlete na si Christine Joy, rason kung bakit niya nakamit ang 4 na medalya sa Palarong Pambansa. Nais daw ni Christine Joy na maging inspirasyon sa mga kapwa niya kabataan na walang imposible sa taong nangangarap. Ang mahalaga ay ang unang hakbang upang makarating sa finish line. Gav De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Our diversity is our strength. What a dull and pointless life it would be if everyone was the same. By Angelina Jolie. Ayun na. Uy, hawak-hawak mo na, Bart. Hawak. Ganito dapat ang paghawak. Ready ka na. Diba? Pero, unahin ko na, partner, yung Dreamcatcher na, of course, likhang IP. Dapat pala ito, partner, is sinasabit sa loob ng kwarto, sa bedroom. Dahil tinataboy niya yung masamang panaginip, yung bad dreams. At saka yung bad spirit. Alam mo yung bad spirit? Napupunta rito, dito sa web na to. At tumatawag ka. At kusa na lang siyang maglalaho pag nasinaga ng araw. Oo. Dreamcatcher. Saan mo nabasa, partner, yun? Yan. Ni-research ko. Diba? Ako naman, malalim at mabigat ang eksplanasyon. Mabigat kasi may laman. Malalim kasi. Kanina pa may-ari nito? Kanina to? Pinahiram lang sa akin yan. Ito naman gawa sa Abaca. Okay. Oo, and of course, Ratan. May mga iba't iba kasing ginagamit din, especially sa dahon, sa tangkay ng mga puno na ginagawang mga basket. Kaya naman, and of course, partner, yung mga ganitong klase kasi, di ba, pag hinabi-habi, nilalalala, ibig sabihin nito yung unity rin ng ating mga kabayan, ng mga indigenous people na dapat nating pahalagaan. And of course, yung kanilang karapatan, dapat nating irespeto, mga kapuso. Ayan. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy.
Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.